Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Sa mga nakikinig po sa Messenger at sa YouTube at sa ating Facebook, mga kapatid, ang pagpapalang pangunawa at kaalaman ng rabay ay sumaating lahat. At higit sa lahat, tayo po sana ay nilinisan ng ating mga puso at kaluluwa upang tayo po ay karapat-dapat na tumanggap ng pagkain espiritual mula sa Ama sa pamamagitan po ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, katulad po ng ating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Kaya talasasin po natin ang aral na ibinigay ng ating Rabbi sa oras pong ito. Dahil ang aral po ay para uli sa ating titibay ng ating bawat pananampalataya. Ang pamagat po ng ating aral ay, what is holding you to perfection, or what holding you back? Or who holds you back? Sino ang pumipigil sa iyo? O ano ang pumipigil sa iyo? O umaabala sa iyo para ang takbuhin mong pananampalataya ay manatili sa iyong puso at kaluluwa. Now, ito po ay katanungan po ng ating rabay. Ano po? At sana, sa atin po mga nakikinig at sa mga makikinig pa sa mga susunod na araw, masagot natin ang kwento at katanungan ng rabay na tinatanong niya kung sino o ano ang pumipigil sa atin o umaabala sa atin para tapusin natin o ipagpatuloy natin ang ating takbuhin ng ating pananampalataya. Now, talasasin po natin ang kwento na ibinigay ng ating rabay at simulan po natin dito po sa sermon na isinulat ni Apostol Saulo sa mga taga-Korinto. Dito po sa unang Korinto chapter 7, verse 35, ganito po ang sinasabi ng ating Apostol Saulo. Ano po? Simulan po natin ang pagbasa. Dito po sa unang Korinto, chapter 7, ika-7 talata, kabanata should I say, at 35 ang talata. 1 Corinthians. Unang Korinto, chapter 7, verse 35. Sabi ng Apostol Saulo sa kanyang mga inaaralan sa Korinto, ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan. Anong sabi po ni Saulo? Itong mga sinasalita ko sa inyo, sabi ni Saulo, ay para sa inyong kapakinabangan. Bakit? Hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat, at upang kayo'y makapaglingkod sa rabay ng ng walang abala, walang distraksyon, walang pagpipigil, o walang pumipigil. So dito po natin makikita na ang dahilan ng mga sulat ni Saulo, 13 kasama dito ang aklat ng Hebreo, 14 kapusana, pang-14 yung aklat ng Hebreo kung ito talagang kanyang sinulat, sinasabi po niya na ang mga sulat na ito ay isinulat ko sa inyo para kayo ay makapaglingkod ng nararapat at walang abala. Tandaan po ninyo, kayo ay makapaglingkod, sabi ni Saulo, ng nararapat at walang umaabala. Walang pumipigil. Now, tanong natin sa ating mga sarili, sino o ano ang pumipigil sa atin sa takbuhing ibinigay ng ating rabay sa ating pananampalataya? Talasasin po natin dahil baka meron po sa atin ang natipigilan sa kanyang pananampalataya. Now, puntahan natin ang isang talata na ibinigay ng rabay sa aklat ni Hosea, dahil may sinabi din po siya noong panahon na ang kanyang mga piniling lingkod mula sa kanyang piniling bayan ay may mga pumigil o may nagpapigil sa kanila o may dahilan sila na naging
balakid sa kanilang pagsisilbi ng lubusan sa ating Ama. Sabi po niya dito sa aklat ni Hosea, chapter 7, verse 2, sabi niya, hindi nila ginugunita sa kanilang mga puso na aking inaalala ang lahat nilang kasamaan. Ngayoy kinukulong sila sa palibot ng kanilang sariling mga gawa. Sila'y nangasa harap ko. Now, anong sabi po namang Yahweh sa kanyang bayan? Hindi daw inaalala ng bayang Israel ang kanilang mga gawa. Hindi nila inaalala o pinag-iisipan ang kanilang mga desisyon. Hindi nila pinag-iisipan o binibigyang halaga ang kanilang mga nangyayari sa kanilang araw-araw na buhay. Kumbaga nakalimutan nila na may Elohim na nakatingin mula sa kalangitan at ang kanyang mga mata ay nakatunghay sa lupa. Kaya nang ito'y makalimutan ng bayang Israel, sabi niya, ang kanilang kasamaan ay nasa aking harapan. Ang kanilang kasamaan, sabi ni Amang Yahweh, ay nasa aking mga harapan. So dito natin maaalala, mahal naming mga kapatid, na hindi dapat mawala sa ating puso at isipan na sa ating mga gawa at desisyon sa buhay, ito po ay nakikita ng Ama. At kung minsan, alam po natin ang kwento na karamihan sa ating mga gawa at desisyon, baka wala po sa kwento ang ating Ama. Baka wala po sa kwento ang ating rabay. Baka hindi kasama sa pananampalataya ang ating mga iniisip na gagawin sa buhay. Ang ating iniisip lamang yung para sa ating mga sarili, para sa ating mga anak, at para sa mga taong mahalaga sa atin, at yung napapakinabangan natin sa araw-araw. So sana po, anong sabi po ng ating Ama sa kanyang bayang Israel? Nakalimutan ng bayang Israel na ako'y nakatingin sa kanila. Hindi nila naalala na ang kanilang mga gawa ay nasa aking mga harapan. So dito natin mauunawan, mga kapatid ko, kung bakit ganito ang aral na ibinibigay ng ating rabay at ang mga aral na ibinibigay ng kanyang mga apostol nung sila pinarito sa lupa, at kami na nautusan ng rabay na mangaral ng kanyang salita, na sana gisingin tayo ng rabay sa mga aral na maririnig natin, isasama ko aking sarili, na maalala natin kung bakit tayo nananampalataya. Maalala natin ang dahilan kung bakit tayo nagpipigil sa ating mga sarili para sa ating pananampalataya. Kaya talasasin natin ang kwento na Apostol Saulo, ano po? Na ang mga bagay na ating maririnig daw ayon sa kanya bilang isang apostol, para sa ating mas maayos na paglilingkod, nararapat na paglilingkod, upang maiiwas natin ang ating mga sarili sa mga gawang nakakaabala sa ating pananampalataya. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Hebreo chapter 12, puntahan po natin ang aklat ni Saulo na huling sulat niya dito sa aklat ng mga Hebreo. Hebreo chapter 12, verse 1. Ito po ang sabi ni Apostol Saulo. Kaya't yamang napukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Anong sabi ni Saulo? Ang pagkakasala, meaning ang gawa nating taliwas sa salita ng Ama, na siyang pumipigil sa atin. So, anything na ating gawin na taliwas sa salitang ating narinig mula sa Ama, ay according to Apostol Saulo, pumipigil sa atin. Umaabala sa atin. So, anybody at anumang bagay, sino man o anuman na nakakaabala sa atin, ay dapat, nung sabi ni Saulo, dapat nating itabi ng walang liwag, meaning walang puknat, walang tigil. Meaning wag daw natin silang alalahanin. Isang tabi natin daw sila
Dahil sila daw ang pumipigil sa atin sa ating pananampalataya. Now, tatalasasin natin sa ating sarili kung sino o ano ang pumipigil sa atin. Kaya sabi niya, upang ating takbuhin may pagtitiis, may paghihinagod, kumbaga may pagpapagal, may kagalakan. Ang takbuhin, sabi niya, inilagay ng ating rabay sa harapan natin. So, tingnan natin mga kapatid ko, yung ating pananampalataya, kung hanggang saan na yung ating pananampalataya, magmula nung tayo mabautismuhan, tayo ba ay medyo umangat? Ha? May nabago ba sa ating pananampalataya? Yung rugdog, ya? Yung, anong tawag na rito? Yung inspirasyon mo, yung kagustuhan mo na magpatuloy sa pananampalataya. Yung bang inspired ka noong una na makilala si Amang Yahweh, yung bang walang pipigil sa iyo at walang makakapigil sa iyo. Now, ganun pa rin ba yung nararamdaman natin o medyo lumamig na ng kaunti? Okay lang sana kung lumamig ng konti. Ang problema, baka lumamig na. Ano po? Maalala ko yung narinig natin na patutuo kanina. Ano po? Baka sa ating kadami ng ating mga trabaho, nakalimutan natin na araw na ng pagsamba. Baka yun po yung pumipigil sa atin. Ano po? Now, talasasin natin dito sa aklat ni Lucas, yung mga pagkakataon, hindi lang isa, kundi yung mga pagkakataon na nagbigay ng ehemplo ang rabay, na naging dahilan kung bakit napigilan ng isang mananampalataya o isang pinili ng Ama sa kanyang maningas na pananampalataya. Dito po sa aklat ni Lucas, chapter 10, nabasa nyo na ito, pero bibigyan natin ng panibagong pangunawa. Lucas chapter 10, dahil sa tagal na nating nangangaral, magmula noong 1998, ilang taon na yon? 26 years na akong nangangaral. Hallelujah. At siguro halos, marami na akong naipangaral sa inyo. Dahil sa tulong ng Ama, 26 years na akong nangangaral. Dito sa aklat ng Lucas, chapter 10. Sabi niya dito sa Lucas chapter 10, verse 40. Ang kwento rito panahon ng rabay nang siya ay pumunta sa isang tahanan. Now, once in a while lang pumupunta ang ating rabay sa isang tahanan. Para bang sa ating panahon. Ano po? Pag nagkataong dumaan ang banal na espiritu sa ating lugar at kumatok sa ating pintuan, pinapasok natin at siya'y nangangaral. Pero yung mga tao sa loob, para bang hindi pinapansin yung nangangaral. Para bang very common yung pagdating ng mga ngaral. Pero mapapansin natin, once lang na nagpunta ang rabay dito sa tahanang ito. Pero anong ginawa ng mga nadatnan niya? Ito yung kwento. Lucas chapter 10 verse 40. Itataas ko sa pagbasa sa verse 38. Sabi niya, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon. At sa isang babaeng nagngangalang Marta, ay tinanggap siya sa kanyang bahay. So, nung siya'y nangangaral at siya'y napunta sa isang nayon o barangay sa ating panahon, ano po? Siya ay pinapasok ng isang may bahay. Ang pangalan ay Marta. Now, at ang babaeng itong si Marta ay may kapatid na isang babae. Ang pangalan ay Miriam. At anong ginawa niya sa verse 39? At ang kapatid niyang si Maria o Miriam ay naupo rin naman sa mga paanan ng rabay at pinakikinggan ang kanyang salita. So, nang pumasok ang rabay doon sa bahay ni Marta, napasukan niya sa loob si Miriam o Maria at nangaral ang rabay sa loob.
At sa pangangaral ng ating rabay, ang ginawa ni Miriam o Maria, umupo doon sa paanan ng rabay at pinakikinggan ng buong puso ang mga salita ng rabay. Pero anong ginawa ni Marta? Verse 40. Ngunit si Marta ay naliligalig. Sabi niya, naliligalig. Saan? Sa maraming paglilingkod. Now, sino ang pumipigil o ano ang pumipigil kay Marta para makinig sa rabay? Yung kanyang maraming gawain. Pero, yun ba talagang gawain ang pumipigil kay Marta o yung kagustuhan ni Marta na gawin yung gawain? Magkaiba po yun. Ano po? Dahil kung titingnan natin, yung gawain ni Marta ay pwede niyang ipagliban kung gugustuhin niya. Tama, mali? Tama. Pero dahil sa kagustuhan niya na gawin, yung kanyang gawain, bagamat ang rabay ay nakikinig. Ang rabay ay nangangaral. Once lang dumalaw ang rabay ayon sa kwento. Pero hindi ito napansin ni Marta. Ang kahalagahan ng alin? Ng pagkakataon. Tandaan po natin, ang pagkakataon kung minsan ay kumakatok sa ating buhay, minsan lang. Ang sabi nga sa English, opportunity knocks once. Kapag hindi natin ito hinarap o hindi natin binigyang halaga, baka hindi na po uli kumatok ang oportunidad. Sayang yung pagkakataon na nawala sa atin. Baka ganon din po sa inyo mga kapatid. Minsan lang kumatok sa ating puso ang banal na espiritu. Hindi pa natin binagyang halaga ang kanyang pagpasok. Baka once lang po mangyari yung pagkakataon na ibibigay ng rabay na maunawaan natin ang kwento ng kanyang salita. Pero dahil tayo po ay busy, dahil mas ginusto natin na maging busy, itong kwento ni Marta ay ginusto ni Marta na maging busy. Dahil siya ay nililigalig ng maraming gawain. At dahil sa pagliligalig ng gawain na ito, anong ginawa ni Marta? Lumapit pa siya sa rabay. Sabi niya, Rabay, wala bang anuman sa iyo? Napabayaan ako ng ating kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. So, instead na umupo sana siyang katulad ni Miriam para maglingkod, para makinig ka ako sana. Gusto pa niya na si Miriam ay maging katulad niya na maging busy sa gawang paglilingkod samantalang ang rabay ay nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan ng sanlibutan at kaligtasan nilang dalawa bilang isang pinili ng Ama na makarinig ng kwento. So makikita natin mga kapatid ko na ano bang tawag doon? Misery loves company. Tama? Na makikita niyo siguro na mali naman kasi si Miriam, sasabihin niyo siguro dahil yung ate niya trabaho ng trabaho samantalang siya walang ginagawa. Tama po kayo siguro sa pangunawang pisikal at sa ating panahon. Pero kung titingnan natin yung mas malalim na dahilan kung bakit mas pinaboran ng rabay ang ginawa ni Miriam, bakit sabi niya dito sa verse 41, datapot sumagot ang rabay at sinabi sa kanya, Martha, Martha, nililigalig ka at nababagabag ka tungkol sa maraming bagay. Datapwat si Maria, na isang bagay lang ang dapat mong piliin sana, pero hindi mo ito nakita, pero nakita ito ni Maria. At pinili ni Maria ang magaling na bahagi at hindi aalisin sa kanya. So dito natin mapapansin mga kapatid ko na parang tama si Marta sa ating pangunawa, pero doon sa ibinigay na pangunawa ng rabay, mali si Marta. Dahil mas ipinangunguna ni Marta ang mga gawain niyang ipinaglilingkod niya kaysa sa pakikinig sa salita ng rabay na once lang siyang pumunta sa kanyang tahanan.
Hindi po araw-araw ay nasa kanilang tahanan ang ating rabay. Hindi araw-araw, mga kapatid ko, ay may aral. Bagamat pwede natin gawin, pero hindi araw-araw may aral. Hindi bawat panahon o every time na gusto nyong magkaroon ng aral, mga kapatid ko, hindi mangyayari. Bakit? Dumarating lang yung tamang panahon para magpadala ang rabay ng kanyang mga maaral. At kung ito'y naririnig ninyo, mga kapatid ko, samantalahin ninyo ang pagkakataon dahil baka maging katulad tayo ni Marta. Maging busy tayo sa mga gawaing paglilingkod. At hindi natin napansin yung mas mahalagang pangyayari sa ating buhay. Pero ito'y isinantagi natin. Nakalimutan natin yung kwento. Huwag naman sana. Ano po? Dahil dapat tayo maging katulad ni Miriam na pinili natin ang mas mainam na bagay. Huwag naman sana yung ating mga gawain ang pumigil sa atin. Ang sabi niya doon, yung gawaing paglilingkod ang pumigil kay Marta. No. Yung pagkapili ni Marta sa gawaing paglilingkod ang pumigil sa kanya para marinig niya ang aral ng rabay. Sa atin, mga kapatid ko, sino o ano ang pumipigil sa atin? Kaya sabi niya dito sa Lucas chapter 21. Lucas 21. Ito ang sabi sa Lucas. Lucas 21 verse 34. Sabi niya dito sa Lucas 21 verse 34. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Anong sabi ng ating ama? Ng ating rabay? Mag-ingat kayo. Dahil baka ang inyong mga puso ay mga lugmok saan? Sa pagsusumakit sa buhay na ito. Parang kay Marta. Now, sino o ano sa inyo, mga kapatid, ang pumipigil sa inyo dahil ba sa pagsusumakit sa buhay na ito? Sa pagsusumakit sa buhay na ito. Bakit? Dahil baka dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silog, gaya ng panahon ni Marta, na pumasok sa kanyang bahay ang ating rabay, pero ito'y hindi niya napag-unawa na once lang siyang mangyayari. Baka dumating yung araw na yun, kapatid ko, na biglang kumatok ang rabay. Pinagbuksan mo na, kapatid ko. Pinapasok mo pa ang rabay. Pero nang siya nakaupo na at gusto na niyang mangaral, busy ka. Now, kaninong aral itong mga kapatid ko? Sa mga nananampalataya na. Pero may pumipigil sa kanila para magpatuloy sa kanilang taus-pusong pananampalataya. Baka kapatid ko, ikaw ito, huwag naman sana. Ano po? Dahil nananampalataya ka na pinapasok mo na ang rabay, kumatok siya, pinapasok mo na parang si Marta. Ano po? Parang si Marta. Pero nang mangangaral ng rabay, nang ipapaunawa na ng rabay sa kanyang mga salita at mga pangunawa, busy ka, kapatid ko. Kaya, sino o ano ang pumigil sa iyo o umabala sa iyo para hindi mo matutunan, hindi mo maunawaan, hindi mo maisapuso ang mga salita ng rabay? Dito sa unang Korinto, puntahan natin dito sa unang Korinto chapter 7 verse 33. Ito pa, yung sinabi ni Saulo. Unang Korinto chapter 7 verse 33. Tignan pa natin kung sino o anong umaabala sa iyo. Tataas ko sa verse 32. Unang Korinto chapter 7 verse 32. Datapwat ang ibig ko, sabi ni Saulo, ay mawalan kayo ng kabalisahan. Anong sabi ni Saulo? Ang gusto ko sana, sabi ni Saulo, walang umaabala sa inyo. Walang pumipigil sa inyo.
walang kabalisahan sa buhay ninyo. Anong ibig niyang sabihin? Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng rabay kung paanong makalulugod sa rabay. Kapag ikaw daw ay walang asawa, wala kang iniintinding iba. Wala ka daw iniisip, sabi ni Saulo, kundi ang maglingkod at makalugod sa rabay. Tama. Ano po? Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. Dahil kapag ikaw ay nag-asawa na, baka ang asawa mo ang tumigil sa iyo, umabala sa iyo sa iyong tapat na paglilingkod. Bakit? Dahil makakasagabal ang paglilingkod mo daw sa iyong asawa. At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng rabay upang siya maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan kung paano makalulugod sa kanyang asawa. Now, ang sinasabi dito ni Saulo, hindi niya ipinagbabawal ano po ng mag-asawa. Ang sinasabi dito ni Saulo, kung ang pag-aasawa mo, ayan, makinig kayo mga dalaga, mga binata. Now, hindi sinasabi ni Saulo na huwag kayong mag-asawa. Gusto ni Saulo na huwag na kayong mag-asawa. Ano po? Gusto niya na huwag na tayong mag-asawa. Pero kung hindi natin kaya na huwag mag-asawa, mag-asawa daw tayo. Now, kung mag-aasawa tayo, ito yung paalala ni Saulo. Talastasin mo, kapatid ko, na kapag nag-asawa ka, ang iisipin mo daw, kung paano paglilingkuran ng asawa mo at kung ano yung makalulugod sa asawa mo. Now, kung ito'y hindi mo kakayanin bilang responsibilidad sa buhay mo at makakasagabal ito, abay kapatid ko, sino ang tumigil sa iyo para manatili ka sa pananampalataya at makapagsamba ka at makapaglingkod ka ng totoo? Lalo na kapatid ko, kung ang pipiliin mong asawa, natanda mo, nung sinabi ko, kung ang pipiliin mong asawa mo, no, hindi ang rabay ang namili, ano po? Ikaw ang namili. Kung ang pinili mong mapapangasawa mo ay hindi nananampalataya, yun ang magiging problema mo. Dahil ikaw ang naglagay sa sarili mo sa isang alanganing lugar na baka dumating ang araw, ang asawa mo ang pumigil sa iyo sa tunay na paglilingkod sa ating rabay. Kapatid ko, talasasin mo. Now, hindi ko sinasabi at hindi rin sinasabi ni Saulo na huwag na kayong mag-asawa. Mag-asawa kayo kung hindi nyo kayang huwag mag-asawa. Pero talasasin ninyo, sabi ni Saulo, baka ito ang pumigil sa inyo sa inyong tapat na paglilingkod. Na kung hindi ito pipigil sa inyo, then go ahead dahil dalawa kayo. Mas maganda na dalawa kayo. At dahil kayo ay nagmamahalan sa harap ng Ama, pati yung mga anak ninyo balang araw, ano po, ay kasama niyong sasamba at mananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. May mas lalong igaganda. Kaya mga kapatid ko, pinag-iingat kayo ni Saulo at bilang kapatid niyo sa pananampalataya, pinag-iingat ko kayo bilang kapatid niyo sa pananampalataya. Ganito rin ang aking salita sa aking mga anak, sa aming mga anak na 3, at sa mga kapatiran na mga bata, mga binata at mga dalaga. Ha? Kung makikinig kayo, ano po? Dahil kami naman po ay hindi makapagbibigyan ng aming payo kung hindi nyo tatanggapin. Hindi po namin pwedeng ipilit ang aming payo. Ano po? Kayo pa rin ang magdedesisyon at the end of the day. Ha? Kaya sabi niya dito sa Marcos chapter 4 verse 19. Marcos chapter 4 verse 19. Ano pang sabi na dito sa Marcos chapter 4 verse 19? Sabi niya, ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan, ang daya ng mga kayamanan,
at mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsisiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Now, tatlo ang binanggit dito ng rabbi kung bakit hindi nagbubunga ang salita na naririnig ninyo parang walang bearing. Naririnig nyo parang wala kayo naiintindihan. Katulad ngayon, naririnig ninyo pero walang pumapasok sa puso ninyo. Bakit? Busy kayo. Una, it's either sa sanlibutan. Pangalawa, daya ng kayamanan, naghahanap buhay kayo o ang iniisip ninyo ay kung paano yayaman. Kung paano nyo makukuha yung pangarap ninyo sa buhay. Ha? Sabado na nga kapatid ko, pero iniisip mo pa rin yung gawain mo bukas ng umaga o kaya yung iniisip mo yung utang mo o kaya iniisip mo yung gusto mong bilhin. Ha? Pita sa mga bagay na nagsisipasok ang nagsisiinis sa salita, meaning pumipigil, umaabala. Now, sino ang mga bagay na ito o ano yung mga bagay na ito? Ikaw, kapatid ko, ang nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na isturbuhin ka, na abalahin ka, na pigilan ka. Dahil kung tutuusin, pwede mo namang gawin na isarado ang iyong puso, isarado ang iyong bahay sa mga bagay na ganito, at buong puso kang makikinig sa rabay sa kanyang oras ng pangangasaba. Katulad ng sana ng ginawa ni Miriam nang dumating ang rabay sa tahanan nila. Nakinig siya ng buong puso at buong kaluluwa. Ganon din sana ang ating pakikinig kapag araw ng pagsamba. Para kahit papaano, may matira sa puso natin. Maibuhay tayo dahil meron tayong nauunawa. Dahil kung tayo po ay busy, abay kapatid ko, sayang ang pagkakataon na iyong pinalampas na naman sa aral ng rabay. Sino o ano ang pumigil sa iyo? Abay kapatid ko, talastasin mo. And I pray, matapos mo ang kwento ng iyong buhay, kung sino o ano ang pumigil sa iyo. Katulad nito. Narinig nyo na to, pero i-reiterate lang natin. Pangalawang Samuel, chapter 11, verse 1. Alam nyo na ito kung sino ano, dahil paborito nating ikwento ito. Sabi ng asawa ko, si David, malayo pa lang siya, alam na niya kung sino, si David. Now, alam natin ang kwento rito, dito sa chapter 11, verse 1 and 2. Dahil ang kwento rito, bilang hari, na pinili ng ama na maghari sa kanyang bayang Israel, si David ay kumpleto sa lahat ng mga pangangailangan. Higit pa sa kumpleto. Dahil sobra-sobra ang kanyang pagpapala. Pero sabi nga kanina sa Lucas, dahil sa pita ng maraming mga bagay, naiinis ang salita. Ang kwento rito dito ay, noong araw na si David ay nagpapahinga sa kanyang palasyo, at siya'y nasa palasyo instead na nasa digmaan, nakita niya sa tuktok ng kanyang palasyo ang isang babaeng naliligo. Now, mind natin, si David ay may 6 ng asawa. Pero nang makita niya ang babaeng naliligong hubot-hubad, pumasok yung isang bagay na pinayagan ni David na pumasok sa puso niya. Pagnasaan ang hindi niya asawa. Alam nyo, na-discuss na natin kung paano nagsisimulang kasalanan. Nagsisimula dito. Pumasok sa puso natin, in-entertain natin, natuwa tayo dahil gusto nating gawin, at nang ginawa natin, naging kasalanan. So, ganun din tayo mga kapatid, dahil sa hindi tayo makontento sa buhay, katulad ng ginawa ni David. Sobra-sobra na si David, may 6 ng asawa. Pero kumuha siya ng isa na wala naman siyang karapatan na kunin bilang asawa. Yun ang pumigil kay David sa kanyang marubdog at tapat na paglilingkod kay Amang Yahweh. Bakit? Binigyan niya ng pagkakataon ang kalaban na siya'y tuksuhin at nagpatukso siya. Mga kapatid ko, ang katulad ni David ay nakakita siya ng kanyang gustong kunin
idinaan sa kanyang mata. Ganun din siguro tayo. Baka kagustuhan natin na umasenso sa ating trabaho. Idinaan yung promosyon sa harapan natin. Gusto natin ng promosyon. Bakit? Dagdag kita, ano po? Pero baka nakalimutan natin yung dagdag na pasakit. Mabibisi ka sa trabaho, wala kang panahon sa pakikinig, at baka wala kang panahon sa araw ng pagsamba. At dahil big time boss ka na, baka wala ka na rin panahon para sa kanyang mga pista. Abay kapatid ko, at the end of the day, ikaw ang mamimili. Ikaw ang mamimili. Bakit? Walang pwedeng tumanggap sa ganitong mga pangyayari sa iyong buhay, kundi ikaw mismo na nagkagusto doon sa bagay na inalok sa iyo. Nakalimutan mo yung sinabi ng ating Ama sa kanyang lingkod na si Solomon, na sinasabing ang pagpapala ng Ama ay walang halong sakripisyo. Kalimutan mo, bakit? Paano mong hindi makakalimutan nung nangaral ang ating rabay? Busy ka, kapatid ko. Busy ka. Wala ka sa kwento. Abay, kapatid ko, sayang ang pagkakataon na ginagawa ng rabay na mangaral kung busy ka sa araw ng kanyang pagsamba. Nakalimutan mo na sa bawat pagpapala na, kung ito'y pagpapala ng Ama, tandaan mo, kapatid ko, walang halong sakripisyo. Proverbio chapter 10 verse 22. Ano po? Ito pa, dagdag. Lucas chapter 9. Abay kapatid ko, mag-ingat po tayo. Ano po? Abay, kung wala tayong natutunan dito, ewan ko na lang. Kung ang rabay ay hindi tayo mabigyan ng aral, abay kapatid ko, wala na makapagbibigay pa ng aral sa iyo. Tandaan nyo, kung ang rabay ay hindi ka mabigyan ng aral, kapatid ko, maski sinong mangaral sa iyo, hindi ka matututo. Bakit? Dahil alam natin ang kwento na kung ang rabay na may kapangyarihan sa kalangitan at dito sa lupa ay hindi mo pakikinggan, kanino ka makikinig, kapatid ko? Lucas chapter 9 verse 59. Ito pa yung isa. Lucas chapter 9 verse 59. Sabi niya dito sa Lucas 59, chapter 9, ito'y kwento ng isang lingkod na gustong maging tapat na lingkod. Itong sinabi ng lingkod na gustong maging tapat na lingkod. Sabi niya, at sinabi ng iba sa kanya, Rabay, susunod. At sinabi niya sa iba, o sinabi ng rabay sa mga lingkod na nakikinig, sumunod ka sa akin. Datapos siya nagsabi, Rabay, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Now, ito ay salita sa gitnang silangan na kapag sinabing ipalilibing niya ang kanyang ama, meaning aalagaan niya ang kanyang ama, at hindi siya aalis sa piling ng kanyang ama hanggat ito'y buhay pa. Yun pong ibig sabihin na may palibing ko ang aking ama. At that moment, sinasabihan siya ng rabay, this moment, sabi niya, sumama ka sa akin at ibibigay ko sa iyong kaharian ng aking ama. This moment, sinasabi ng rabay, kapatid ko, dinggin mo ang salita ng rabay dahil this moment, magbibigay ang rabay ng pagpapalang ikaw ay kanyang tatawagin balang araw na titira sa kanyang kaharian. This moment, baka kasama tayo mga kapatid ko, sasabihin natin, abay, hindi ako pwede ngayon, busy ako. Maalala na naman yung kwento ng kasalan na nakahanda ng ating hari na bibisita sa atin. Tinawagan na yung mga inanyayahan, pero sa halos lahat sila may kanya-kanyang kwento ng kanilang mga alibay para hindi pumunta. Yung isa, sinabi niya, ako'y may bagong baka. Kailangan ko siyang subukan. Ako ay bagong kasal, sabi ng isa. Ako ay may bagong negosyo. Lahat sila hindi pumunta.
Abay mga kapatid ko, sa araw ba ng pagsamba, ganito rin ang sasabihin natin sa ating rabay. Pag ang rabay kumakatok sa atin sa tuwing araw ng pagsamba, now, kung mapapansin ninyo, araw ng pagsamba lamang ang sinasabi ko, ano po, hindi po araw-araw. Once a week lamang itong aking pinapauna na sinasabi ng rabay. Kung masisimulan natin sa once a week, siguro unti-unti, ano po, matututo tayo. Kasi kung pwede natin gawin ng once a week, at kapag nasanay na tayo, pwede na nating twice a week. And then dumating sa punto, thrice a week. And then dumating sa punto na araw-araw na, kapag tayo po ay namihasa na. Pero for the time being, once a week. Kaya pag dumating ang once a week na aral ng rabay, abay kapatid ko, sana, isantabi mo naman sana lahat. Bitiwan mo ang dapat mong bitiwan. Ano po? At ikaw ay makinig ng buong puso at buong pangunawa sa salitang ibig ipaunawa ng rabay. Nang dumating ang pagkakataon na ito doon sa lingkod na gustong maging lingkod, sabi niya, Rabay, pahintulutan mo muna ako na ipalibing ko ang aking ama. Sabi niya, Rabay, gusto kong pumunta pero hindi pa ako handa. Bakit? Dahil ang aking ama ay aking inaalagaan. Ang aking ama ay dapat kong paglingkuran. Now, talasasin natin ang sinabi ng rabay. Sabi niya, tatapos sinabi sa kanya ng ating rabay, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Now, anong ibig niyang sabihin? Sinabi ba niya na huwag niyang mahalin ang kanyang mga magulang? Hindi po. Hindi po niya sinabi na huwag niyang mahalin ang kanyang mga magulang. Ang sinabi niya ay huwag mong ipagpapanguna ang magulang mo kaysa sa paglilingkod. At kung ang magulang mo ang magpipigil sa iyo para maglingkod sa ama, abay kapatid ko, hindi karapat-dapat yung iyong magulang sa pagpapala ng rabay. Bakit? Ang rabay mismo ang nagsabi, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Meaning, hindi karapat-dapat yung tatay dahil siyang pipigil sa kanyang anak para maglingkod sa ating rabay. Ang anak ng ama na naglilingkod sa rabay at yung kanyang anak ay maglilingkod din, matutuwa yung ama. Matutuwa yung ama. Uutusan niya yung kanyang anak, pumunta ka. Dahil ang rabay ang tumatawag sa iyo. Pumunta ka na. Hayaan mo ako. Dahil kung mamahalin ka ng rabay, mamahalin din niya ako, bagamat hindi niya ako nakikita. Ang rabay ang magpupuno. Hindi ba po natin maalam yun? Na pwedeng gawin ng rabay? Yung kwento na yaon. Kung ganun yung ating mga magulang. Now, ang sinasabi ng rabay dito kung ang ating mga mahal sa buhay ang pumipigil sa atin sa pananampalataya, abay, hindi sila karapat-dapat sa pagpapala ng rabay dahil sa kanila din masasalita ang sinabi ng rabay na ililibing ng mga patay ang kapwa nila patay. Meaning, they are not worthy sa pagpapalang iniaalok sa iyo ng rabay. Kung, ulitin ko ulit, sila ang pumipigil sa iyo sa pananampalataya sa rabay. Kaya mga kapatid ko, talasasin natin. Marami ang tinatawag, sabi ng rabay, pero kaunti lamang ang mapipili. Ano po? Kaunti lamang ang mapipili. Kaya sabi niya dito sa sabi niya, Mateo chapter 10 verse 37. Mateo chapter 10 verse 37. Ito ang sabi ng rabay. Mateo 10:37. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Narinig po natin. Kapag pinapahalagan po natin higit ang ating mga magulang kaysa sa pagsamba at paglilingkod sa ating rabay, kapatid ko, ang pagkakatawag sa iyo ay hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat.
hindi ka daw karapat-dapat na maging lingkod ng rabay. Hindi daw tayo isasama ko ang sarili ko dahil meron pa akong ina. Pero kung ang aking ina ang pipigil sa akin sa aking pangangasaba at uunahin ko ang pangunawa ng aking ina, bay kapatid ko, hindi ako karapat-dapat na maglingkod at magkapangaral ng rabay. Pero hindi ako pipigilan ng aking ina. Bakit? Dahil ang aking ina ay lingkod din ng rabay na napili. Kaya ang aking ina ay natutuwa na ako ay naglilingkod sa rabay. Ganun dapat ang pakiramdam ng mga magulang na may pangunawang ibinigay ng rabay. Hindi sila pipigil. Matutuwa sila dahil kasama niya ang kanyang anak na naglilingkod sa rabay. Ano po? Kaya talasasin natin. Hindi dapat yung mga magulang natin, hindi dapat sila ang tumigil sa atin, kundi sila dapat yung maggabay sa atin na magpatuloy sa pananampalataya. Dahil kung hindi po sila gagabay sa atin, nabay kapatid ko, ang rabay ang magsasabi, hayaan mo ng mga patay ang maglilibing sa kanilang mga patay. Masakit pong isipin masakit pong tanggapin. Pero ang rabay pong nagsalita, hindi po ako. Ano po? Ito pang isang kwento. Unang Samuel. Para kung maunawaan natin, sino ang pumipigil sa atin para maging tunay at tapat na lingkod? Unang Samuel. Ito uli, dagdag. Samuel chapter 2. Now, ang kwento dito is, maaaring nabasa nyo na ito. Kung naaalala nyo, abay, pasalamat sa rabay dahil kahit papaano may naaalala ka sa kwento. Na kung hindi mo pa ito narinig, abay kapatid ko, marami kang nalilimutan sa aral. Alam niyo nakakatuwa na kung mayroon sa inyo alam po ninyo kung kayo po ay walang puknat na nakikinig ng aral, abay halos cover to cover na ang mga naririnig niyong kwento. Halos alam niyo na yung kwento ng Biblia. Ano po? Bakit? Dahil tayo ay natututo sa bawat aral na ibinibigay ng rabay. At nakakatuwa na may pamana natin ito sa ating mga anak at sa ating mga apo. Ano po? Sabi dito sa unang Samuel, chapter 2. Unang Samuel, chapter 2. Tama. Verse 22. Si Eli nga ay totoong matanda na. Sino si Eli ng kanyang panahon? Siya yung punong saserdote. Pinakamataas na pari. Siya yung may karapatang pumunta sa kabanal-banalang lugar at magbigay ng handog o mag-alay ng handog para sa kasalanan na ginagawa nila taon-taon sa araw ng atonement. Si Eli po yun ang may gawa. At siya lang ang pwedeng gumawa. Ano po? That was the old. Si Eli nga ay totoong matanda na. At kanyang nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel. Anong ginagawa ng kanyang mga anak bilang pangulong saserdote? Kung paanong sila'y sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Ouch! Now, imagine ninyo, ang punong saserdote na mabalitaan ng kanyang mga anak ay gumagawa ng masama. Saan pa ginagawa? Saan pa ginagawa? Sa pintuan ng tabernakulo. Now, alam nyo, kung tayo po ay may pusong ama at taos ang ating paglilingkod at ito yung mababalitaan natin sa ating mga anak, siguro po yung tinatawag nating, ano man tawag doon, darling? Righteous indignation. Alam niyo yung righteous indignation? Yung galit na parang nag-aapoy na galit dahil ang sinasalaula ay ang ating amang nasa langit. Na sa galit mo ay pwede mong isumpa ang isang bagay. Pwede mong gawin ang hindi mo nagagawa because of your righteous indignation. At nabalitaan ito ni Eli. Now, bilang pangulong saserdote at punong saserdote, may kapangyarihan si Eli para sabihing patayin ang mga taong ito dahil sila nagkakasala sa harap ng Ama. He got that power. Pwede niyang gawin dahil batas ang kanyang salita mula sa Ama. Pero may ginawa po ba si Eli? Verse 23.
At sinabi niya sa kanila, bakit ginagawa ninyo ang mga bagay na ito? Sapagkat aking nababalitaan mga anak, sa buong bayang ito ang inyong mga masamang kilos. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang aking naririnig. Inyong pinasasalangsan ang bayan ni Amang Yahweh. Maaring ganoon nagsalita si Eli, ano? Hindi galit. Hindi nagpupuyos na galit ang maaaring narinig ng mga anak ni Eli. Kaya ano pong sabi dito? Verse 27, ibaba natin ang kwento. Now, yun ang kwento, ano po? Nalaman ni Eli, pinagsabihan ni Eli ang kanyang mga anak, pero nakontento ba si Amang Yahweh sa ginawa ni Eli? Verse 27. At naparoon ng isang lalaki ng ama kay Eli at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ni Amang Yahweh. Ito ang sabi ni Amang Yahweh doon sa ginawa ni Eli, matapos niyang malaman ang masamang gawa ng kanyang anak. Sabi ni Amang Yahweh, nagpakita ba ako ng hayag sa sambahayan ng iyong ama nang sila'y nasa Ehipto sa pagkaalipin sa sambahayan ni Paraon? Sabi ni Amang Yahweh, kanino bang lipi ako namili ng pagpapakahayag ng aking bilang pagkailuhin? Hindi ba sa iyong ama? At sinong ama ni Eli? Si Levi. At sino ang pinili ng ama para maglingkod kay Amang Yahweh? Wala sa lahi ni Levi o ni Levi o ni Liway. Hindi ba si Eli ay pinili ng ama na kahalili ng kanyang amang si Levi o Levi na maglingkod kay Amang Yahweh? Kaya sabi ng Amang Yahweh, nagpakita ba ako ng hayag sa bahay ng iyong ama sa Ehipto? Sabi niya, at pinili ko ba siya sa lahat ng mga lipin ng Israel upang maging saserdote ko? Upang maghandog sa aking dambana, upang magsunog ng kamangyan at upang magsunod ng ipon sa harap ko. Ibinigay ko ba sa sangbahayan ng iyong ama ang lahat ng mga handog ng mga anak ni Israel na pinarahan sa apoy? Inulit ni Amang Yahweh ang pagpapala ng lahi ni Levi, na minana ng lahi ni Levi, ay ni Eli. Pinahalagahan ba ito ni Eli? Itong sabi naman Yahweh, 29. Bakit nga ngayon tumututol sa aking hain at sa aking handog at na aking inuutos sa aking tahanan? Ito yung masakit na sinabi naman Yahweh. At iyong pinararangalan ang iyong mga anak ng higit kaysa akin. Alam niyo po, yun nakakatakot. Na makita ng ama mismo at sa atin magsalita intonto sa harap-harapan, na magpapadala ang ama ng kanyang lingkod at sasabihin sa mukha mo, Eli, mas pinararangalan mo ang iyong anak kaysa akin. Now, may mali ba sa ginawa ni Eli na sa ating pangunawa bilang magulang wala siyang mali, tama? Sasabihin niyo siguro, magre-reason out kayo, siguro sabihin niyo, Pastor, di ba pinagsabihan niya ang kanyang mga anak? Yes, pinagsabihin niya, pero that is not the case na dapat niyang gawin supposedly. Supposedly ay dapat tanggalin niya sa kanyang pagiging pari yung mga anak niya. Kung hindi niya kayang patayin, ibanis niya yung kanyang mga anak, palayasin niya sa templo ang kanyang mga anak dahil hindi sila karapat-dapat na magsilbi na sa templo. Tanggalin niya yung kanyang pagiging pari dahil pari yung mga anak ni Eli dito. Pinili niya mga pari ang mga anak ni Eli. Yung mga anak niya, ginawa din niyang pari. At ginawa niyang kasama sa paglilingkod, pero dapat nang mabalitaan ni Eli ang ginawa niya ito. Pinalayas niya sila at hindi na dapat pang manatili sa templo. At least sana kung hindi niya kayang patayin yung kanyang mga anak. Pero hindi ginawa ni Eli. Nagsalita lang siya pero walang bearing. Kaya sabi ni Amang Yahweh, iyong pinararangalan ang iyong mga anak ng higit kaysa sa akin. Nang higit kaysa akin. So, sino o ano ang pumigil kay Eli sa kanyang tapat at tunay na paglilingkod? At dahil sa ginawa ni Eli, alam niyo po ba ang kwento? Natigil kay Eli ang paghihilbi ng mga Levita. Wala na pong sumunod kay Eli. Dahil ang sumunod po ay si Samuel. After Levi, it's Samuel.
Hindi na po galing sa kanyang sambahayan. Natapos na po sa lahi ni Eli dahil pinatay ni Amang Yahweh ang lahat ng kanyang mga tagapagmana sa pagiging mataas na punong pare. Ibinigay kay Samuel. Tinapos ni Amang Yahweh. Bakit? Dahil sa kasalanan ni Eli at isinama niya ang kasalanan niya sa kanyang buong lahi dahil wala nang nagmana sa kanya. Now, can you imagine that? Na mana-mana ng kanyang mga magulang, siya ang nagtapos. Dahil siya hindi naging karapat-dapat. Mga kapatid ko, sino o ano ang pumigil kay Eli sa kanyang patuloy sana ang paglilingkod na mamanahin sana ng kanyang mga anak at mga apo? Yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Kaya anong sabi niya sa Mateo chapter 10 verse 37? Narinig natin na ang sino mang magmamahal sa kanyang ama at ina nang higit sa akin, anong sabi ng rabay, hindi karapat-dapat sa akin. Nadagdagan natin, ang nagmamahal sa kanyang anak na lalaki at ang nagmamahal sa kanyang anak na babae nang higit sa akin, katulad ni Eli, ay hindi karapat-dapat sa akin. That alone, anong sabi niya Mang Yahweh? Verse 30, kaya't sinasabi niya Mang Yahweh, ang ama ng Israel, aking sinabi nga ng iyong sangbahayan at ang sangbahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ngunit, sinasabi ngayon, that was before, bago gawin ni Eli, yung kanyang ginawa. Ipinangako ni Amang Yahweh na masasambahayan mo, Levi. Sa sambahayan mo, Eli, magmumula ang maglilingkod sa akin. Pero ngayon, anong sabi ni Mang Yahweh? Ngayon, sabi niya, malayo sa akin sapagkat yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin at yaong mga humahamak, take me for granted, ay mawawalan ng kabuluhan. Dumarating ang araw na ito, sabi ni Amang Yahweh kay Eli 31, na aking ihihiwalay ang iyong bisig at ang bisig ng iyong sambahay ng iyong ama upang huwag nang magkaroon ng matanda sa iyong sambahayan. Wala nang tatanda pa sa iyong lahi, Eli. Ano pong nangyari? On the same day, namatay si Eli at ang kanyang mga anak. And that's the end of it. So dito po natin makikita, mga kapatid ko, ng ating ama po ay isang mabuti at maawaing ama. Pero wag po natin gawing sukdulan yung galit niya that moment. Ha? Anong sabi niya kay Eli? Ipinangako ko sa iyong mga magulang, Eli, na kayo ang magsisilbi sa akin. Pero ngayon, sabi ni Eli, tinatapos ko na ang pagsisilbi ninyo. Wala nang tatanda pa sa lahi niyo. So bakit hindi nakapagpatuloy si Eli sa kanyang paglilingkod ng tapat at totoo kay Amang Yahweh? Dahil sa pagpapahalaga niyang una sa kanyang mga anak, nang higit kay Amang Yahweh. Kaya tama po yung Mateo chapter 10 verse 37, ang sino mang magmamahal sa kanyang anak na lalaki o anak na babae ay hindi karapat-dapat na maging lingkod ng ama. Kaya mga kapatid ko, talasasin po natin ang kwento. Ano po? Dahil ito'y aral sa atin. Ito pa, Lucas chapter 18. Narinig nyo na ito, pero ipapaulit ng rabay. Lucas 18 verse 22. Lucas 18 verse 22. Sino o ano ang pumipigil sa iyo, kapatid ko, para ka magpatuloy? Talasasin mo. Lucas 18:22. Ito ay kwento uli ng rabay doon sa isang gustong maging tunay at tapat na lingkod. 18:22. Ang kwento rito ay nagtanong ang isang binata na gusto niyang maging lingkod ng rabay. At sinabi ng rabay yung mga dapat niyang gawin. Ginawa ko na po itong lahat, sabi ng binata. And then may sinabi niya, kung gusto mong maging ganap, sabi niya, ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at bigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Yun po sabi niya sa verse 22. Ano po? Verse 23. Lucas chapter 18 verse 23. Datapwat nang marinig niyang mga bagay na ito, nang marinig daw ito ng binata,
siya'y namanglaw na lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. Meaning siya po ay nalungkot. Yung kanyang kagustuhan na maging lingkod ng rabay, biglang nawala. Bakit? Dahil siya'y mayaman? Hindi po. Dahil mas pinahahalagahan po niya ang kanyang kayamanan. Kaya dahil sa kwentang ito, nasulat dito sa, sabi niya, sa verse 24, sabi niya, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Ama, ang mga mayayaman. Sabi niya, pagkahirap-hirap na makapasok ang mga mayayaman sa harapan ng Ama. Ano po? Kaya, talastasin po natin na ang ating mga gawa sa buhay na ating ginagawa ang sumusunod sa atin, sa ating mga desisyon. Ano po? Na ating ginagawa, kasama po ito sa ating ipagsusulit balang araw. Kasama po ito lahat. Kaya kung sino man po ang mas pinagkakaabalahan natin ng panahon, kung sino man po, ano man yung ating pinagbubuhusan ng ating mga sinasabing pagmamahal, mga kapatid ko, talasasin po natin ng kwento. Baka ito yung pumipigil sa atin o umaabala sa atin para magpatuloy sa ating mga takbuhin. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Mangangaral, chapter 6, aklat ng Ecclesiastes, Mangangaral, chapter 6, verse 11. Yamang maraming bagay na nangagdaragdag ng walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? Sa dami ng mga walang kabuluhan, sabi ni Haring Solomon, ano ang ikinaigi mo, tao? Bakit mo ito ginagawa, tao? Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo samantalang alam mo at batid mo na ang karamihan mong ginagawa, sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Tol, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino. Sapagkat sino makapagsasasay sa tao kung anong mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. Lahat daw ng pinagpapagoran mo, kapatid, at the end of the day, pag namatay ka, hindi mo ito maladala. Hindi mo ito maladala. Yung pagmamahal mo sa magulang mo, na sobra-sobra at umaabala sa iyo sa paglilingkod mo, ito ba'y magiging ticket mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Baka hindi. Yung sobrang pagmamahal mo sa iyong mga anak na inuubos mo ang panahon mo para sa paghahanap buhay, maibigay lang yung kanila mga kapritsyo. Maibili mo lang sila ng mga gusto nilang bilhin, yung gusto nilang laruan, yung gusto nilang damit, yung gusto nilang anything na gusto nilang kainin. Kapatid ko, naghahanap buhay ka 24/7. Halos wala ka ng tulog. Para lang mayroon kayong pang Jollibee, para lang mabili ninyo ang gusto nyong bilhin. Jollibee, hindi ba Jollibee Dakle? At the end of the day, sabi ni Solomon, ito'y walang kabuluhan sa harapan ng Ama. Ibig sabihin, hindi po ito magiging bilang sa iyong kagustong magkaroon ng buhay na walang hanggan balang araw. Na hindi ko sinasabi, hindi sinasabi ng Ama na ito'y kalimutan mo. Ang sinasabing pinapaunawan ng Ama, gawin mo yung mga bagay na ito. Gawin mo, sabi niya, pero unahin mo muna. Ang paglilingkod. Nakalimutan mo yung kwento ng Lucas ba nyo? Mateo chapter 6 verse 33. Hanapin mo muna ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran. Ayan, nakalimutan mo, kapatid. Paano hindi mo makakalimutan? Hindi ka naman nakikinig. Sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid ko, talastasin mo. Sana kasama ang Ama dito. Kaya sinabi niya sa Mateo 6:33, hanapin mo muna ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran.
At ang lahat ng mga bagay na naisin mo dito sa lupa, gusto mong gawin. Bibigyan ka ng Ama ng pagkakataon, idaragdag daw sa'yo. So meaning, may pagkakataon ka na gawin ng mga bagay na ito. Gusto mong magkatuwa sa mga anak mo, bibigyan ka ng Ama ng pagkakataon. Gusto mong magkatuwa sa asawa mo, bibigyan ka ng ating Rabi ng pagkakataon. Pero hanapin mo muna ang kaharian ng Ama. Gusto mong paglingkuran ng mga magulang mo, bibigyan ka niya ng pagkakataon. Bakit? Kagustuhan ng Ama na maging masaya ka sa buhay na ito. Kagustuhan ng Ama na makita mo na pinagpapala ka. Kagustuhan ng Ama na makita ng ibang tao na ikaw ay anak ng Ama at pinagpapala. Kagustuhan ng Ama yun. Pero nagkakaroon lang tayo ng maling pangunawa. Then inuuna natin itong mga bagay na ito bago ang Ama. Yun ang ating pangunawang mali. At ito'y itinatama ng Ama sa ating mga aral. And I pray may matutunan po tayo. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Lucas chapter 12 verse 15, Lucas 12:15. Ito po sabi niya sa Lucas. Lucas 12:15. Sino o ano ang pumipigil sa iyo, kapatid ko? For now, hope to be. Eh masasagot mo na, kapatid ko. Lucas 12:15, sabi niya. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo. Kayong mga nananampalataya, kayong mga nakikinig, makinig kayo. Magmasid kayo, sabi ng ating rabay. Kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. All of this is greed. Lahat po ay kasakiman. Kung inuuna natin ang lahat maliban sa ating Ama, all of it is greed. Ano po? Bakit? Dahil nakakalimutan natin, una dapat ang Ama dahil sa Kanya po natin utang ang ating buhay at lahat-lahat. Ano po? Kung tayo po ay nagnais na mga bagay na hindi naman dapat, it's greed. Bakit? Dahil hindi tayo nakontento sa ibinibigay ng Ama. Anong sabi ng Ama? Wariin ninyo ang mga uwak sa impapawid. Yung mga ibon sa impapawid, wariin ninyo mangbulaklak sa parang hindi sila hindi sila naghahanap buhay, hindi sila gumaganap, hindi sila nagugulumihanan. Bakit? Binubuhay sila ng Ama. Kung sila na hindi marunong maghaliluya, kung sila na hindi marunong magpuri, na katulad ng pagpupuri natin bilang tao, eh hindi pinabayaan ng Ama, ikaw pa kaya tao? Ikaw pa kaya tao na kanyang ginawang obra maestra? Yun po yung ating nakakalimutan. Ano po? Kaya sabi niya, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkil. Nakalimutan natin. Baka iniisip natin na dapat tayo may pera sa bangko para tayo magkaroon ng ticket papunta sa langit. Baka iniisip natin na dapat ang ating buhay ay bungalow o kaya mansyon para magkaroon tayo ng ticket papunta sa langit. Baka iniisip natin na dapat mapag-aral natin ng maayos na buhay, mabigyan natin ng maayos na buhay ang ating mga anak para magkaroon tayo ng ticket. Now, hindi ko po sinasabing huwag niyong gawin. Ulitin ko ulit. Lahat ng mga magulang ay may gustong maging maayos ang kanilang mga anak. Itataas ko ang kamay ko dito kasama ako. Pero hindi po sinasabi ng rabay na hindi niya ito ibibigay kung uunahin natin ang paglilingkod sa Kanya. Idadagdag niya ito. Yun ang nakakalimutan natin. Idadagdag niya ang mga pangarap mo sa buhay kung uunahin mo ang ating Ama at ang ating rabay. Yun ang nakalimutan natin. Kaya kayong mga magulang, kung nakakalimutan ninyo, idadagdag sa inyo ang mga bagay na pinapangarap ninyo sa inyong mga anak kung uunahin natin ang paglilingkod kay Amang Yahweh. Idadagdag niya ito. Bakit? Dahil alam niya, hindi niya hahayaan na ikaw na kanyang lingkod at tapat iluluha sa iyong mga anak. Hindi niya hayaan. Hindi niya hayaan. Kaya mga kapatid ko, ilagak natin ang buhay ng ating mga anak sa rabay. Yun ang pwede natin gawin. At magpatuloy tayo sa ating mga gawa. Sa gawang paglilingkod. Sa gawang pagluwalhati sa ating Amang nasa langit. Ano po? Kaya sabi niya dito sa unang Timoteo chapter 6 verse 7. Unang Timoteo chapter 6 verse 7. Nakakalimutan natin itong mga aral na ito, mga kapatid, ano?
Unang Timoteo chapter 6 verse 7. Ito, tandaan uli natin. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Nakalimutan ba natin yun? Hubad tayong ipinanganak sa sinapupunan ng ating mga ina. Anong ibig sabihin nun? Hubad din tayong mamamatay. Wala tayong dinalang anuman dito sa lupa. Totoo po yun. Nakalimutan natin yun. Pero bakit inuubos natin ang ating lakas at buhay sa mga bagay na walang kabuluhan, sabi ng ating mga apostol? Wala tayong dinalang anuman dito sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. That is true. Sino sa inyo o nakakaunawa sa inyo o nakakikilala sa inyo na ang isang namatay ay may naiuwi o may nadala sa kanyang kamatayan? Meron po ba? Wala po. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, sana ay masiyahan na tayo doon. Contentment is the key. Kung tayo po ay makontento ng ating rabay ay hindi magpapabaya sa atin, the great provider, yun ang aking mauunawaang kung may narinig akong aral na narinig ko sa aking kapatid na Carlito, yung sabi niya palagi, si Amang Yahweh ang the great provider, which is true. Natandaan ninyo. Ako ay natututo rin sa inyong mga salita, sa inyong mga patutuo. Dinadala ko ito, daladala ko. Dahil kasama ako sa pagkatuto. Kaya yung mga ipinapatutuo ninyo at mga namumutawas sa mga bibig ninyo, pag ito ay aking maaalala, na nagpapaalala sa atin para sa pangangaral, naaalala ko. Yun ay inaangkin kong pag-aari ko mula sa inyo. Totoo, the great provider is si Amang Yahweh. Patutuo yan ng ating kapatid na Carlito. Kung hindi tayo manghihinawa at ang ating pagtitiwala kay Amang Yahweh, sabi nga, nasusulat, ako'y bata, sabi ng ating mga nasa proverbio, ako'y naging matanda, pero hindi ko pa nakita, sabi ng mga ngaral, ng isang mabuting lingkod ng kanyang mga anak ay nagmalimos ng tinapay. Totoo po yun. Hindi hahayaan ng ama ng kanyang mga lingkod na anak at yung kanyang mga lahi ay magiging tagapagmalimusan. Hindi po hahayaan ng ama. Yun po ang sabi ng proverbio. Ako'y naging bata, sabi niya, ako'y naging matanda, pero kahit minsan hindi ko nakita na ang anak ng mga matuwid ay magmamalimos ng tinapay. Tama po yun. Ano po? Kaya kung sana tayo makontento, sabi nga, mahusto na tayo. Pero dahil hindi tayo makontento, anong kwento? Itong kwento, verse 9. Ito yung kwento ng verse 9. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao. Yun ang nakalimutan nating aral. Sa kagustuhan nating umasenso, ginawa nating araw ang gabi at ginawa nating gabi ang araw. We work 12 hours, 14 hours, 16 hours, 18 hours para tayong may hinahabol. Abay, kapatid ko, matagal ka nang patay dito sa lupa, ganun pa rin ang takbo ng mundo, walang nagbago. So bakit ka nagpapagod? Nakatulad ng ginagawa mo. Taas ko ang kamay ko, kasama mo rin ako kapatid ng mga panahon na hindi pa ako natuto sa aral ng kamay. Tataas ko kamay ko. Dahil nasubukan ko rin magtrabaho. Gigising ako ng alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi, nagtatrabaho ako. Kasama ako. Minsan madaling araw na kung minsan ako nakakauwi. Ginawa ko rin yan, 3 trabaho. Nakakatuwa ba? Hindi. Pagod? Yes. Pero may napala ba ako? Wala. Wala ko napala. Ano po? Nakalimutan ko kasi yung aral. Pero salamat sa Ama, natuto ako. Ano po? At ipinapaunawan niya ang mga salitang ating binabasa. Kaya sabi niya dito sa Roma chapter 13. Malapit na po. Roma 13
verse 11. 13:11 sabi niya, at ito mga kapatid, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog. This is now the time, sabi ng Apostol Saulo. Kung kayo ay nakatutulog o natutulog sa pananampalataya, kung kayo ay pupungas-pungas sa pananampalataya, kung kayo ay babanto-bantulot sa pananampalataya, kung kayo ay, anong tawag dito? Agkakapoy, tilukano. Awan gaganay gayan na kung nanajilukano. Wala man lang makitang kaliksihan sa pananampalataya. Ang sabi na Apostol Saulo, kayo na natutulog sa pananampalataya. Panahon na daw na kayo'y magsigising. Sapagkat ngayon ay lalong malapit sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y unang manampalataya. Now, sabi ni Saulo, kung noong tayo'y nanampalataya, sa pangunawa natin, malapit na. Malapit lang katubusan ng ating pananampalataya. Sabi ni Saulo, mas malapit na yun. Malapit na po tayo sa finish line. Malapit na po tayo. O hahayaan ba natin na tayo po ay huwag makarating sa finish line dahil may umaabala sa atin, may nagpapabigat sa atin, may pumipigil sa atin sa pananampalataya at sa takbuhin na inilagay sa atin, mga kapatid ko? Sana naman hindi. Father, ya forbid. Sabi nga niya sa ulo, Father, ya forbid. Ay may pumigil sa atin. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Anong gagawin natin? Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Iwan daw natin yung mga nakakasagabal sa atin. Bitawan daw natin yung mga nakabibigat sa atin. Iwaksin natin yung mga pumipigil sa atin. At ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Mag-aral tayo sa salita ng Ama. Ibuhay natin ang salita ng Ama. Ito daw ang dapat natin gawin, mga kapatid ko. Magsilakad tayong mainihin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan paglalasing, huwag sa kalibugan sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit, pagkakaingitan. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Rabbi Yeshua Misaya at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Tayo daw ang pinipigil sa ating sarili at the end of the day. Ginagamit lang daw nating excuse yung mga mahal natin sa buhay, pero at the end of the day, hindi nyo napapansin. Tayo ang magdedesisyon sa ating sarili. Kaya nga isinulat ni Apostol Saulo, work for your own salvation. Ganapin mo ang iyong pagkakaligtas. Anong sabi niya? Nang may takot at panginginig. Ang pinakamamahal mong magulang, hindi kanya maililigtas, kapatid ko. Ang pinakamamahal mong asawa, hindi kanya maililigtas. Ang pinakamamahal mong anak, na lalaki o babae, hindi kanya maililigtas. Ang pinakamamahal mong trabaho, hindi kanya maililigtas. Ikaw lang, kapatid ko, ang makapagliligtas sa sarili mo. Sa gawa mong paglilingkod at sa pananampalataya mong tapat sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kapatid ko, palasasin po natin ng kwento. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Efeso chapter 4. Malapit na po. Konti na lang. Pagtsagaan niyo po ko ng konti. Efeso chapter 4. Chapter 22. I'm sorry. Chapter 4 verse 22. At inyong iwan, sabi ni Saulo, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. That was before. Kung ano man po yung mga narinig ninyo at inapakan po ng rabay ang inyong mga paa dahil kayo po ay nakagawa. Tayo, sasama ko ang sarili ko in case may nagawa din ako. Sabi ng ating apostol, iwan na ninyo yung nakaraan. That was you before, bago mo narinig ang aral na ito. So anything na narinig mo o nangyari before sa araw na ito, that is your past. Yun ang nakaraan mo. Sabi ni Saulo, ngayon, sabi niya, iwan mo ang iyong dating pamumuhay. Yung dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At, anong sabi niya? Kayo'y mga bago ng espiritu ng inyong pag-iisip. Binago na ng Ama sana ang ating kaisipan sa mga narinig nating aral.
At this time, babaguhin po natin ang ating sarili. Babaguhin natin ang ating pananaw. Babaguhin natin ang ating mga salubin sa tulong ng banal na Espiritu ng Ama. Tayo pa magbabago sa ating mga buhay at mga pananalita at mga desisyon na ating gagawin. Ano po? Kaya sabi niya sa Filipos chapter 4, Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Tama po yun. Itataas ko ang kamay ko. Ganun po ako dati. Ang asawa ko ganun din. Wala siyang ginawa kundi mga balisa. Ano po? Pero ngayon kahit paano nagbabago na yung asawa ko. Hindi na siya ganong nababalisa ngayon. Ano po? Huwag kayong mga balisa saan sa anumang mga bagay. Huwag niyong masyadong problemahin ang inyong mga magulang. Huwag niyong problemahin ang inyong mga anak. Huwag niyong problemahin ang inyong mga asawa. Huwag niyong problemahin ang inyong mga anak. Ang inyong mga apo, inyong mga ikabubuhay. Nung sabi ng rabbi, Nung sabi ng rabbi, ibigay mo yung pamatok sa akin. And take my yoke at kunin mo ang aking pamatok dahil ito'y magaan. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, everything that you need, lahat ng mga bagay na bumabalisa sa iyo, lahat ng mga bagay na pumipigil sa iyo, lahat ng mga bagay na umaabala sa iyo, sabi niya, ibigay mo sa Ama at dagdagan mo ng panalangin at daing at may pasasalamat sa Ama. Ibigay mo daw lahat. Sabihin mo daw lahat ang gusto mong hingin. Ibigay mo daw lahat ng iyong alalahanin. At the end of the day, magpasalamat ka. Ito daw ang pwede natin gawin. Ano po? And the last, Hebrew chapter 12 verse 2. Ito yung ating panghuling talata. Hebrew chapter 12 verse 2. Sabi, namasdan natin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach na gumawa, nagpasimula ng ating pananampalataya at sumakdal ng ating pananampalataya. Tingnan daw natin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach na siya ang nagpasimula at siyang magtatapos ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa tulos na niwalang halaga o niwalang bahalang kahihiyan at ngayon nakaupo sa kanan ng Ama at nasa luklukan ng Amang nasa langit. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabbi. At sana natutunan natin na dapat sa isang tunay at tapat na nananampalataya, walang pipigil, walang aabala, walang sino man o anuman ang lalayo o aabala sa atin, makapag-iiwan sa atin o makapagpapalamig o papatigil ng ating mga pananampalataya. Naway ang pagpapala pong kaalaman at pangunawa ng Rabbi ay sumain inyong lahat, mga kapatid ko. Salamat po sa inyong lahat at sana tayo po ay may natutunan ngayong gabi sa aral na ibinigay ng Rabbi. Tayo po ay manatiling tapat sa Rabbi. Tayo po ay magtiwalang lubos sa ating Ama na siyang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Tandaan po ninyong kwento. Si Amang Yahweh ang ating pastol, hindi po tayo magkukulang. Si Amang Yahweh ang ating tanggulan, hindi tayo matatakot. Si Amang Yahweh ang ating tagapagbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi po tayo mawawala. At higit sa lahat, si Amang Yahweh ang ating Ama at ang ating Elohim na sobra-sobra ang kanyang kaawaan at pagpapala at tayo po ay kanyang anak. At pinili niya na maghari sa kanyang kaharian balang araw. Ano po? Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Shabbat Shalom po at magandang gabi. Hallelujah.